Sa mundong ating ginagalawan ay may mga bagay tayong di nalalaman. Mga bagay na di nakikita ng ating pangkaraniwang mga mata. Kaya halika, sumama ka, makinig sa mga istoryang kababalaghan, buksan ang iyong isipan at humanda sa pagsapit ng takip silim. Magandang araw sa inyong lahat. Tunghayan ang ating susunod na kwentong nababalot ng katatakutan at kaba, at muli ay sabay-sabay tayong humanda sa pagpasok ng takip silim. Ako nga pala si Ethan, isang high school student sa probinsya ng Bicol. Masipag na mag-aaral at malayo ang pangarap sa buhay. Mga magsasaka ang aking mga magulang. Para sa iba ay nilalanglang nila ang pagiging magsasaka na halimbawang tinanong nila ako kung anong trabaho ng mga magulang ko ay ang akala siguro nilang isasagot ko ay magsasaka lang po. Diyan sila nagkakamali. Dahil hindi lang sila basta magsasaka. Dahil sila ay magsasaka na masipag at matiyaga. Naalala ko pa yung isang narinig kong kwento. Na-inspired ako. Kwento yun ng isang matanda sa amin. Driver siya sa aming lugar. Meron daw kasing isang beses na nangyari na nagre-renew siya ng lisensya niya. Dahil expired na ito at meron siyang engineer na nakatabi sa upuan. "Tay, pwede ho bang makitabi?" Tanong nito sa matanda. "Abay, oo naman, sir." Sir daw ang naitawag niya kasi napaka-disente ng damit at talagang kagalang-galang ang dating. At nang tanungin daw niya ito kung ano ang trabaho nito ay sumagot naman ito ng engineer po. At matapos nun ay siya naman ang tinanong nito. Kayo ho tay, ano hong trabaho nyo?" Driver lang ho sir eh." "Ay, tayo wag niyo ho sabihing driver lang ho dahil marangal na trabaho yan at ang sabihin niyo ho driver po." "Ako ho, engineer." "Opo, magandang trabaho. Pero bago ko ho nakamit ang tagumpay na ito ay katulad niyo rin hong driver ng jeep ang tatay ko na nagsumika para makapagtapos po ako ng pag-aaral kaya proud na proud po ako sa mga katulad ninyong driver na nagsisipag para sa pamilya. Kahit anong hirap at pagtitiis man ang danasin ay di basta-basta sumusuko. Kaya sa susunod ho na tanungin kayo kung anong trabaho nyo ay huwag nyo hong sasabihing driver lang po, tay ha, kundi driver po. Dahil kung wala hong driver, hindi ho kami makakarating sa aming mga dapat puntahan. Kaya ipagmalaki po ninyo ang inyong sarili." Sambit ng engineer daw noon sa matanda. Nangiti daw ang matanda noon dahil kahit papano ay na-appreciate ito ng taong iyon at naging proud din siya sa kanyang sarili. Gaya rin sa mga magulang ko sobrang taas ng pagtingin ko sa kanila dahil hindi lang sila basta magsasaka. Dahil para sa akin, isa silang mga magsasakang may pagsisikap at pagmamahal para sa aming pamilya. Sila ang naging inspirasyon ko sa buhay. Kaya nagsusumikap ako. Consistent honor student ako simula elementary hanggang high school. Kahit man lang sa ganoong paraan ay maipakita ko sa mga magulang ko na hindi nasasayang ang mga pagsusumikap nila. Likas akong mahilig makinig sa klase dahil gusto ko kapag mayroong exam o quiz, lagi akong may maisasagot. Mahilig din akong sumali sa mga activities sa school dahil malaking dagdag din yon sa grades. Naalala ko nung first year ako, sinali ako ni Lamam sa patimpalak ng pagtutula at naipanalo ko yun. Dala ang tropeo at kaunting pa-premyo ay masaya akong ipinakita yun sa aking mga magulang at
Natuwa sila dahil napakagaling ko daw. Sobra ang sayang natamo ko nun. Meron akong isang bagay na sobra kong ikinalungkot din noon. Nalungkot ako dahil nagkasakit ako nun. Nilagnat at inubo ako kaya bili ng mga magulang ko wag muna akong pumasok. Gayon din naman ang mga guro ko sinabing magpahinga daw muna ako. At yung pagkakasakit ko na yun sumakto pang may quiz kami kay Ma'am Ramos. Kaya sabi ko, hala, paano lang ang grades ko nito? Mahalaga pa naman ang quiz na yun kasi long quiz yun sa Pilipino. Isa pa naman sa mga subject na paborito ko. Kaya ang laki ng hinayang ko nung hindi ko na-take yun. Di ako nakatake ng quiz na yon kaya after kong gumaling ay nag-request ako kay ma'am kung pwede ba akong kumuha ng special quiz sa kanya. Pinagbigyan naman niya ako at sinabi niya sa akin na pagkatapos ng klase ay doon daw niya ibibigay ang exam sa akin. Normal na araw, sobrang naging busy ang pagbalik ko sa school. Ang dami kong nalagpasang mga lesson pero kahit papano ay na-review ko naman dahil sa mga kaibigan ko sa klase. Nakihiram ako ng mga notes nila para magbasa-basa para kahit papano ay may idea ako sa mga tinuro ng teachers namin. At nagulat na lang kami nung bandang tanghali nang biglang may nagkagulo sa faculty room ng mga teachers. Gustuhin man naming usisain kung ano nangyari doon ay di na namin nagawa pa dahil sinaway agad kami at pinapasok kami ni Principal Agustin sa aming mga silid. At sinabihan kaming magsibalikan daw kami at wag na makiusyoso pa sa kung anong meron doon. Kaya ayun, pumasok na nga kami at di na namin nalaman pa kung anong dahilan ba't nagkagulo sa faculty room. At dumating na nga ang uwian. Nagbell na at isa-isa nang umalis ang mga kaklase ko. Sinabihan lang ako ni Ma'am Ramos noon antayin ko lang siya sa classroom. Lumipas ang 5 hanggang 10 minuto at maya-maya ay dumating si Ma'am. May dala siyang papel na ipinatong niya sa lamesa sa harapan. At habang nakaupo ako ay sumenyas siya sa akin na lumapit ako at kunin ko daw ang test paper. Agad ko namang kinuha yon at nagsimula na akong sumagot. Habang sumasagot ako sa test paper ay medyo bumigat ang pakiramdam ko. Kaya naitanong ko sa sarili ko kung may sakit ba ako ulit kasi parang ang init ng pakiramdam ko. Iba na naman ang timpla ng katawan ko. Agad kong sinabihan si ma'am sa pakiramdam ko at habang nagsasalita ako ay nakatungo lang ito at hindi nagsasalita. At nangahawakan na sana ako sa ulo ni ma'am ay, "Hoy Ethan, anak, bakit narito ka pa? Hapon na." Tanong ni Ma'am Lacson, ang aking guro sa subject na science. Ma'am, nagtitake po ako ng quiz ko po kasi di po ba nagkasakit po ako. Malaking puntos din po kasi yung makukuha ko sa quiz na to kaya malaking dagdag rin po ito sa grades. Nag-request po kasi ako kay Ma'am Ramos ng special exam. Ito pa nga po si Ma'am Ramos at paglingon ko ay biglang nawala si Ma'am Ramos. Ganun na lang din ang takot at panlalamig ni Miss Lacson sa sinabing iyon, Ethan. Ethan, anak, sigurado ka ba? Tanong nito kay Ethan. Opo ma'am, sigurado po ako. Si Ma'am Ramos po ang kasama ko dito. Andyan pa nga po siya kanini kasi binabantayan niya ako mag-exam kaso po nung dumating po kayo bigla po siyang nawala. Saan kaya nagpunta si ma'am? Anak, Ethan, kanina pang tanghali isinugod si Ma'am Ramos sa ospital at pagdating niya doon ay binawian ito ng buhay. Bigla na lang itong nangisay sa faculty kanina. Yun pala, meron pala itong sakit sa puso kaya inatake pala yung kanina at sa kasamaang palad ay di na umabot ng ospital. Biglang nanlamig si Ethan sa narinig sa kanyang teacher. Di niya maigalaw ang tuhod niya at maihakbang. Ibig sabihin pala,
Si ma'am kanina ay multo na. Patay na pala siya. At doon nawalan ng malay si Ethan. Paggising niya ay nasa klinik na siya. Buti na lang at naroon pa ang nurse ng school at nadala siya agad ng teacher niya doon. Matapos ng pangyayaring iyon ay di na muling nagpahapon pa si Ethan sa eskwelahan dahil baka mamaya ay abutan pa niya ang pakwis ni Ma'am Ramos. Abangan ang susunod na kwentong katatakutan dito pa rin sa ating YouTube channel na Takip Silim Tagalog Horror Stories. Please like and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Halina at hanggang sa muli ay samahan nyo ulit ako na pumasok sa pagsapit ng Takip Silim.